Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa sa atin. Tutuwa akong makita ang bawat isa at ang bawat ay po ay ganun. So sa umaga pong ito, o sa araw pong ito sa ating pagsamba sa Panginoon, tayo po ay magpatihan sa isa't isa, pamagitan ng pagkaway. Dahil di tayo pwedeng maglapitan. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay muling nagkita-kita. At ganoon din magandang umaga din po sa mga kapatid natin na hindi natin kasama ngayon pero nanonood sila sa ating FB page. Ganoon din mga bisita natin na kahit hindi miyembro po ng ating iglesia, sila po ay patuloy na nanonood sa ating pagsamba. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyong pagsama sa ating gawain. Sa araw po ito, sa ating pagsamba sa Panginoon, sikapin po natin na tayo po ay makapagbigay ng papuri, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon sa umaga ito, sa araw na ito, sa pagsamba natin sa Diyos. Sa ating pag-awit, bigay natin ang puso natin pag-awit sa Panginoon. Sa ating pakikinig po ng salita ng Diyos, ituon po natin ang ating puso, ating pandinig sa pakikinig sa ating tagapagsalita. Kung maaaring iwasan po natin ang paggamit ng anumang gadget para po makapagtuon tayo po sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos pamagitan ng ating tagapagsalita sa umaga nito. Nais ko rin po ipaalala na patuloy po natin ipanalangin ang isa't isa, ating gawain kapag linggo, maging ang ating pong mga kapatiran na hindi natin nakakasama dahil may mga sakit po sila. Panalangin po natin particular si Ate Becca at ganoon din po ang si Ate Gigi, si Ate Pat. May pa natin kapatid, hindi man natin alam kung sino po may mga pinagdadaan ng karamdaman. Patuloy po natin silang ipanalangin itulog sa Diyos na sila po ay makaranas na ng agalingan mula sa Panginoon. Pagtiwalaan po natin ang Diyos, wala pong imposible sa ating Panginoon. At ganoon din, panalangin din po natin ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Hindi natin alam kung ano yung mga kalagayan nila. Tayo, nandito tayo sa ating mga pamilya, pero mga kapatid natin na nasa ibang bansa, iba po yung kanilang mga experience doon. So, dalangin natin sa Panginoon na sila po ay magkaroon ng kapayapaan at comfort sa piling ng Panginoon. So, muli, gandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa isang panalangin para po sa pagpapatuloy ng ating gawain sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Tinataas ka po namin, pinupuri ka namin, O Diyos. Nais namin itaas, pagsambahin ka Panginoon sa araw na ito. Dalahin ko, Lord, na linisin mo ang aming mga puso upang aming puso at aming pandinig, ang aming mga isipan ay maituon lamang namin sa pagsamba sa iyo. Panginoon, kung kami mga po ay may mga pinagdaraanan personal sa aming mga buhay, tulungan mo kami, Panginoon. Ito po ay itulog namin sa iyo. Tulungan mo kami na ito po ay mapagdaanan namin ng maayos sa pamagitan ng tulong mo, O Diyos. Lord, sa umaga po ito, hinihingi namin ang iyong pagpapala. Pagpapala na makita ang bawat isa, pagpapala mula po sa mga salita na aming maririnig. Tulungan mo kami na maging malawak ang aming isipan, bukas ang aming mga puso para tanggapin ang biyaya ng iyong salita. At tulungan mo kami, ito po ay maisang buhay namin at may bahagi din po sa iba. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay malaya, patuloy na malaya na nakakasama sa iyo. Bagaman may mga limitasyon, pero salamat Panginoon dahil alam namin na ikaw patuloy na kumikilos po sa bawat iglesia. Kailan Panginoon, kailan Lord ay hindi mawawala Panginoon ang mga ganitong gawain sa iyo. Ito po ay kalooban na. Purihin ka o Diyos mula sa simula ng aming gawain hanggang matapos, ikaw po ang maparangalan sa aming mga buhay. Salamat po. Kung aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na umawit po sa aming Panginoon sa umaga po nito. Inahihan po ang bawat isa na tayo po tayo lahat.
Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 132, verses 8 to 18. Psalms chapter 132, verses 8 to 18. Umangon ka, O Panginoon, sa iyong pahingatang dako, ikaw at ang kaba ng iyong kalakasan. Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran, at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan. Dahil sa iyong lingkod na kay David, huwag mong ipihit ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Ang Panginoon ay sumusumpa kay David sa katotohanan. Hindi niya babaligtarin. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong lupan. Kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan at ang aking patotoo na aking ituturo, magsisiw po naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman. Sapagkat pinili ng Panginoon ang Siyon, kanyang minasan at pinakatahanan niya. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Dito ako tatahan, sapagkat aking minasan. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain. Aking bubusugin ng pagkain ang kanyang tukha. Ang kanya namang mga saserdote ay susutan ko ng kaligtasan, at ang kanyang mga banal ay magsisihiyaw ng malakas sa kagalakan. Do'y aking pamumukuhin ang sungay ni David. Aking ipinaghanda ng ilawan ang aking pinahiran ng langis. 18. Ang kanyang mga kaaway ay susutan ko ng kahihiyan. Ngunit sa kanya ay mamumulaklak ang kanyang pulong. Ito po ang salita ng Diyos. Good morning po sa ating. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Genesis, nandun na po tayo sa Genesis 43. So, saan po natin yung mga Bible natin sa Genesis 43. Yung nakaraan, pag-usapan natin yung patungkol sa Genesis 42, yung the effect of families. So, yung epekto ng tagtuyot sa lugar nila Jacob, so sa Canaan. So pero yung nung later on makita natin doon na merong plano ang Diyos, may plano ang Diyos sa pamilya ni Jacob. So yung nakita mo na ito na yung malapit na yung punta yung sambayan niya po papunta rin sa Egypto. So pero bago dumating yun, ito pa yung isang nangyari, yung extended hardship. No? Yung lalo pang tumindi yung hirap. So yun, usapan natin ngayon. So dito sa Genesis 43 verse 1, sabi nito, lalo lumubha ang tagutom sa Canaan. Sabi ko na rin. Lalo lumubha ang tagutom sa Canaan. Sige po, tayo po na lang sa mandali. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong kabutihan sa bawat saan. Dalangin po na pangunahan po kami sa pagtunghay sa iyong salita. Dalangin po ang patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, baguhin po kami, tulungan po kami na patuloy na maging katulad ng aming Panginoon sa Kristo. Ikaw po ay umilas sa buhay ng bawat isa na patuloy pa po palahin, patuloy pong pangunahan ng Diyos. Patuloy namin maramdaman, madama ang iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyo na ikaw po ang Diyos na mapagpala at mapagmahal. Dalangin ko na ikaw po ang kumilos sa pagkakataon nito, ikaw po yung bukas ng aming mga isipan, ng aming mga mata, ng aming mga puso kapag sa iyo salita. Maraming salamat sa iyo sa dating sa pangalan ni Jesus. Amen. 43, makikita natin dito na lalo pang tumindi yung paghihirap o yung tagutog doon sa Canaan. Dahil hindi sila kasali doon dahil hindi sila kabilang doon sa lugar ng Egypt o nasasakupan ng Egypt. Kaya kailangan sila pumunta doon sa Egypt para kumuha o bumili ng pagkain. No? So ganun yung pangyari. Pero makikita natin dito sa atin, halimbawa, paano kung what if
COVID-19 extend 1 more year. No? Kung mag-extend pa kaya itong COVID-19 ng isang taon, ano sa palagay niyo yung mangyayari? Di ba? Parang ako napakahirap na yan. Kasi ano yung, sabi nga ng iba, kapag ka nag-extend o nag-lockdown ulit, wala nang pera yung gobyerno para pakainin yung mga tao. So, sobrang hirap na ito. Kaya, parang ang mangyayari, ano tayo, na caught in the act yung, kasi wala kang ano eh, pang support eh, no? Kumbaga, yung nakaraan sabi ko yun na buti pa dun sa Amerika, merong mga tao na o merong grupo na meron silang prep, no? Yung nagpe-prepare sila, no? na kung dumating yung ganito makakataon, meron silang pang-sustain ng mga ilang buwan o ilang taon para makasurvive sila. Pero, yun nga, tayo hindi natin alam kung gano'n yung kalagayan ng Pilipino o yung maraming Pilipino sa atin na baka hindi gano'n yung kalagayan nila o yung nagpe-prepare sila na saan pa. What if there's a new type of pandemic? Na kung, halimbawa, yung COVID-19 nga nawala pero meron na naman pandemic na pumasok na mas mabilis makahawa. Sabi nga nila kausap ko, 1:15, kaya niyang manghawa. So, matatakot ba tayo o yung magpapanik ba tayo o kaya magkakaroon ba tayo ng anxiety, no? So, hindi natin alam. Pero makikita natin dito, even si Jacob, no? Jacob and his family didn't know how long this hardship, no? But Joseph, no? Doon sa komentaryo na nabasa ko, tama naman siya eh. Si Jacob, hindi niya alam eh. Diba? Yung mga anak ni Jacob, hindi niya alam. Pero si Joseph, siyempre, dahil sa kanya nilagyan ng Diyos ito, yung sa land of Egypt, alam nila na meron pang, ilang taon? Yung pumunta sila doon, meron pang 5 taon na natitira para maghirap o magkaroon ng tagutog. No? So, napakahabang panahon pa lang, 5 taon. Ang nakakalipas pa lang, 2 taon, 7 taon yan, di ba? So tayo, wala pa nga tayong 1 taon eh, di ba? Parang March siya tayo, nagkaroon tayo ng lockdown, March 15 ng parang. So, paano kung mag-extend ito? Ano yung dapat natin gawin? So, dito makikita natin yung response ng bawat isa. Yung response ni Jacob, yung response ng mga anak ni Jacob, tsaka yung response ni Joseph. So yun yung pag-aaralan natin ngayon. Ano ba yung dapat natin mag-response kung ganito yung nangyayari, kung nakakadanas tayo ng ganito. So, nung nakaraan ng ilang buwan, ilang buwan yun? 10 months. Nung nakaraan 10 months, ano yung nag-response natin doon sa pandemic? Nag-aaral ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng inis? Nagkaroon ba tayo ng pagkalungkot? Ng pagkalugi? So, siguro hindi naman tayo ganun na wala naman dito na may business tapos nagsara yung business niya. So, pero sa ibang tao, mayroong ganun na yung business nila, sinara na nila kasi hindi talaga nakayanan hirap, no? Makikita mo nga ngayon, pagdating kahit sa mall, pagdating mo, yung konti lang yung tao, pati yung kumakain, mabibilang mo lang, yung dating mo ng restaurant, okay, kainan. Pagpunta mo dun, parang iilan lang yung kumakain. Siguro, dahil natatakot o dahil hindi ganun kahanda. So anyway, ano ba yung magiging response natin dun sa susunod na mga pangyayari sa buhay natin? Kahit hindi nga pandemic eh. Kung halimbawa magkaroon tayo ng problema na malaki, no, yung mabigat, ano yung magiging response natin? So dito, matututunan natin yung bawat response ng mga tao na nakapaloob sa kwento nito. Una, si Jacob, no? Doon sa Jacob, sa verse 2 to 14, makikita natin doon na ganda yung response ni Jacob. Una, natural yung response niya. Doon sa verse 6, sabi niya ganito, sinabi ni Israel, bakit naman sinabi pa ninyo mayroon pa kayong ibang kapatid, ako ang pinahirapan ninyo sa nangyari nito. Diba? Dahil tinanong sila ni Joseph o yung namumuno sa iyo na nakakala na hindi lang kapatid. Nasabi nila na meron pa kami kapatid, tapos buhay-buhay tatay namin. So, kaya, ang sabi sa kanila, hindi kayo makakapalit dito kung hindi nyo dadalhin yung kapatid nyo na bunso. So, yung response ni Jacob dito, sinisi niya yung mga anak niya, di ba? Bakit niyo ba sinabi na gano'n? So, tayo gano'n, pagka meron kahirapan o kaya
ang sinisisi natin yung gobyerno, di ba? Ganun naman yung natural response ng isang tao eh. No, meron tayong gano'n na anong inclination na sisihin yung mga nakakataas sa atin, o kaya yung kapitbahay natin, o kaya yung sino man yung pwede natin sisihin. Pero hindi natin tinitingin sa sarili natin, ano ba yung dapat kong gawin? O ano ba yung dapat kong i-respond sa bagay na ito? Diba? Hindi natin i-evaluate yung sarili natin. O minsan siguro na nare-realize na ano, bakit ko kasi sinisisi yung tama na hindi naman siya talaga yung may kasalanan, kundi dapat ako yung mag-response positively according doon sa nangyayari na negative sa buhay mo. Diba dapat talaga gano'n na sa buhay natin, hindi natin dapat isisi sa iba o sa taon, lalo na sa taon. Ano kinalaman ng taon na 2020 na 2-2 tsaka 2-0, di ba? Parang minsan gano'n eh, 2-2, 2-0, siguro ano yan, gano'n yan, omen yan, o kaya 20-20, 2-20, no? So, bad-omen yan, siguro gano'n, no? Ang sinisisi natin yung mga sitwasyon na ito, pero na-realize pa natin na ano ba yung gagawin ng Diyos, bakit nagkaroon ng ganito? Di ba? Dapat magkaroon tayo ng ganun kaisipan sa buhay natin. Kung ano yung nangyayari sa buhay natin na negative, o kaya na positive, o kaya na ano mang pangyayari sa buhay natin, ano yung sinasabi ng Diyos sa akin sa bagay nito? Dapat tinatanong natin yung sarili natin, o kaya nagkaroon tayo ng konting pagninilay-nilay o pagpupuli-puli sa bagay na ano yung sinasabi ng Diyos sa akin sa pagkakataon ko? Ano yung pinapaywatin niya sa pamilya namin, sa mga kamag-anak mo, ano yung sinasabi niya, di ba? So ano ba yung magandang idudulot nito? Lalo-lalo na yun, di ba? Kasi minsan nakakaalala natin pangit eh. Di ba ang nasa isipan natin, ang pangit ng dating nitong nung taon na to. Kala natin pangit, pero wala bang mabuting idudulot yan? Di ba meron yan mga mabuting idudulot. O hanapin natin yung mas mabuting idudulot nito. Yung isang nasunugan doon sa, I think, Quezon City yun. Hindi ko masyadong matanda sa lugar. Sa Kulyat, sabi niya doon, umabot pa yung 2020 kasi yun mo nasunugan sila ng 30 yata yun, o 29, parang naman. So dilipat taon na lang, nasunugan pa sila. Diba? Pero hindi pa sila nagpapasalamat na hindi sila namatay, diba? Samantalang yung iba namatay nitong 2020, diba? Ako, dalawang kaibigan ko yung namatay nitong 2020, tsaka isang kinikilala ko na spiritual leader ng church, diba? Si Rabbi Sakaraya, namatay siya ng 2020. So makikita natin dito na may mga losses, may mga nawala o may mga negative na effect. Pero alam naman natin, mayroon yung positive eh, diba? Kung titingnan natin, mas natuto tayo, diba? Na mag-adjust. O kaya yung pananampalataya mo sa Diyos, mas lalong lumakas kasi nakita mo sa kabila ng pangyayari na yun, hindi ka nagkasakit, no? hindi ka na-apektuhan ng pandemic na yun, diba? So makikita natin na kung gaano tayo ng Diyos. Pero sa natural response ng mga tao, eto nga yun, na katulad ni Jacob, na ganun yung ganun yung pananaw niya. Pero ang sabi sa Ephesians, sinasabihan tayo ni Pablo na maging ganito. Sa Ephesians 4:3 ang haba yata nito. 30 siguro yun. 30 hanggang 32. Mali yata ako. 4:30 to 32. Ephesians 4. Ephesians 4, 31 siguro yun. 31. Ephesians 4:31 to 32. Sabi dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mangpupulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, si Pablo sinasabihin niya tayo na huwag na natin magkaroon ng sama ng loob, ng galit, no? O kaya, puot, no? Huwag na kayong magbubulyaw, no? Huwag na kayong maninigaw, sabi doon. Manlalait, no? O huwag na natin sisihin yung gobyerno, no? O siraan yung gobyerno, di ba ganun? At mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran. Sabi daw sa halip, maging mabait daw tayo, magpatawaran tayo, at tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos,
pamamagitan ni Kristo. So yung ganun yung sinasabi ni Pablo. No? So yung pandemic na eto, yung kasama nga namin yung sinundo namin si Esther, sabi, napakalaking parang malas siya yung pagkakasabi niya. Etong 2020 dahil doon kasi hindi nakalabas sila Esther eh. Sabi ganun yung mga kasama ni Esther, syempre yung mga asawa siguro, anak niya yung asawa ni isa doon sa classmate ni Esther. Kaya hindi nakalabas yung manugang niya siguro o anak niya rin yung pulis. Nung nasabi niya na gano'n na napakalamig parang malas o hindi maganda yung ginawa ng pandemic sa natin, sa buhay natin. Pero syempre, talaga yun yung normal nating response eh. Pero ang sabi ni Pablo, hindi dapat tayo maging ganun. Hindi tayo dapat mag-react negatively sa mga bagay na ganito na nangyayari sa atin. Kundi maging mabait daw tayo, maging mapagpatawad, maging maunawain. So dapat maging ganun yung response natin kapag ka merong hardship, merong problema. Pangalawa, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, kaibigan. So sa verse 14, ang sabi ito ganito. Sabi ni Jacob, sabi niya, "Daw binawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kahabagan kayo ng taong yun upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man, sila maibalik, handa na ang loob ko." So dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Minsan parang ang hirap isipin kung merong negative na mangyayari sa atin. Paano halimbawa kung madisgrasya yung anak mo, matatanggap ka ba? O kaya mamatay na yung mga gulang mo, matatanggap ka ba? So meron namang isang narinig na na isang mga pagka namatayan yung isang pamilya, dapat daw maisip nila na pasalamat na sila, pinahiram sila ng Diyos ng tao na yun, di ba? Ng ilang taon. So sabi niya ganun na dapat maging ganun yung isipan natin na ang Diyos, siya yung may kapamahalaan, siya yung merong say, merong approval para kung kailan ka mamamatay, di ba? So dapat mag-trust tayo sa Diyos na yun na nga yung niya siguro, yun na yung oras niya. No? So binigay na ng Diyos o yung takdang oras niya, yung dumating na. So dapat tayong tiwala sa Diyos na kinuha niya na yung buhay na yun. Dapat tayo magpasalamat sa Kanya na sa kabila ng ilang taon na hiram natin yung taon to, nakasama natin yung taon to, di ba? Na dapat tayo magpasalamat. Pero minsan siyempre, di ba, yung lungkot, hindi natin yung iiwasan. Pero kung isipin natin kung ang Diyos ang nag-care sa atin, siya rin yung mag-aaliw sa atin, di ba? Siya rin yung magbibigay sa atin ng kaaliwan. So dapat tayo magkaroon ng pananampalataya. Sa 1 Peter 5:7, sabi doon, "Cast all your cares on Him, for He cares for you." So, lahat ng mga alalahanin natin, lahat ng pagkatapon natin, lahat ng mga kabalisanan, dapat natin i-cast o ibigay sa Diyos. Dapat natin sa Kanya yung pagkatiwala. Kasi minsan ang nangyayari, yung mga bagay lang na parang napakabigat, yan lang yung parang, kasi hindi mo na kaya eh. Na ipagkakatiwala mo. Pero yung mga maliliit, parang ayaw natin ipagkatiwala sa Diyos. Halimbawa, yung sadness mo, di ba, yung failure mo, parang ang hirap ipagkatiwala sa Diyos. O, nakakalimutan natin minsan na ipagkatiwala. Pero kung matututo tayong magtiwala sa Diyos sa mga maliliit na bagay, makikita natin ang Diyos na pinaniniwalaan natin, ang Diyos na pinaniniwalaan natin, napakalaking Diyos niya para i-handle yung mga bagay natin. Sabi naman ng isang nabasa ko, huwag daw natin sabihin sa Diyos na kung gaano kalaki yung problema natin. Kundi sabihin natin yung problema natin na meron tayong malaking Diyos. So, ganun daw dapat tayo mag-isip. Sa buhay natin, alalahanin natin na yung Diyos natin, napakalaki niya, napakalakas, napakapangyarihan. Sino yung makakatalo sa Kanya o bakit ka pa magtakot o kaya mag-worry samantalang kasama mo yung Diyos na yun. Kampi siya sa'yo, hindi siya kalaban, hindi siya kaaway, kundi kampi siya sa bawat isa sa atin. So ganun kabuti yung Diyos natin. So eto makikita natin dito na from normal to supernatural, di ba? Si Jacob, una yung natural lang yung response niya bilang isang tao, pero
nung bandang muli, bumawi siya na dapat na magtiwala sa Diyos. Dapat ganun. Minsan kasi ganun yung nangyayari sa atin, huli na minsan na-realize natin na dapat tayo magtiwala sa Diyos. Pero dapat natin isipin, no, kung ganun yung nangyayari pa lang sa atin, dapat tayo ng pangamba, pagkatakot, no, pagkabalisa, dapat natin tayo magtiwala sa Diyos. No? Dapat natin tingnan yung salita niya na kung ano yung mga pangako niya sa atin. Diba? Yung sa Hebreo nga, sabi na, hindi kita iiwan, hindi pababayaan mo. So, dapat natin isiksik sa isipan natin yan. Kasi si Satanas, hanggat maluloko niya, no? Kaya madadaya ka niya, dadayahin ka niya dun sa, hindi, iwanan ka ng Diyos, pababayaan ka niya. Kasi may kasalanan ka, o kaya hindi ka masunurin, di ba? Ganun yung natin minsan, ganun yung pananaw natin. Pero sa minsan na, disiplina tayo ng Diyos, pero dahil yun sa pag-ibig niya sa atin. So mamaya, madadaanan yun. Ano pa? For Jacob's sons, yung sa mga anak ni Jacob, ano yung response nila? So makikita natin dito na yung mga anak ni Jacob, meron din sila kanya-kanyang response, di ba? So unang-una nga, nag-response si Ruben, tapos ngayon, makikita natin dito yung leadership quality ni Judah. So sa palagay niyo ba dito sa pagkakataon ito, alam na ni Jacob kung sino yung susunod na sa line ni Jesus, di ba? Ay parang siguro hindi pa siguro, pero anyway, dito pinapakita pa lang dito na si Judah yung meron siyang leadership quality. Doon sa 8:10, verse 8 hanggang 10, sabi niya, kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo ng gutom, pasamahin na ninyo si Benjamin at ng mga kaalis na kami. Ginagalit niya po ang aming buhay, ako po ang bahala sa kanya kung hindi ko siya mabalik ng walang kapansanan. Ako ang bumulan ninyo ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay 2 balik na ang nagawa namin ngayon. So, si Judah, nag-initiate siya kasi merong critical point ng decision making, di ba? So si Judah nag-initiate na, sige Ama, pabalikin mo na kami kasi magugutom tayo, mamatay tayo sa gutom, di ba? Ano pa? Meron ginamit ni Judah yung we at saka us, yung sabi niya dito, mamamatay tayo sa gutom, no? Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Diba? So, makikita niyo dito na si Judah, meron siyang ganung quality na dapat tayong lahat meron tayong pagkakaisa o meron tayong unity sa bagay na to. Dapat magkaroon tayo ng pagkakasama-sama. So, hindi niya iniiwan yung mga kapatid niya o hindi siya nagmamarunong o nagmamagaling na dapat mamamatay pamilya ko, di ba? Hindi siya nakatulog. Unlike ni Jacob, makikita nyo dyan na nung sa binasa natin kanina, dun sa 6 yata yun, sabi niya dito, sinabi ni Israel, bakit ba naman ninyo sinabi, pa ninyo mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahirapan ninyo sa nangyari nito, di ba? So si Jacob, iba yung pananaw niya eh. Yung sarili niya lang yung doon siya nakatuon sa sarili niya. Pero anyway, makikita natin dito si Judah, iba yung pananaw niya na meron siyang leadership quality na dapat tayong kumilos na kasi kung hindi tayo kilos, mamamatay tayong lahat. So, ni-review niya si Jacob, diba, dun sa verse 10, sabi niya, kung hindi niyo yung pinaghintay ng matagal, marahil ay 2 balik na ang nagawa namin ngayon. Di ba? Makikita niyo pa yan. Meron siya, yung positive thinking niya na sana kung nakaalis na kami noon, 2 balik na sana kami. Hindi tayo makukulang ng pagkain, di ba? So makikita natin dito yung quality ng leadership ni Judah, kakaiba. So siguro kaya yung ipinakita sa atin kasi later on makikita natin siya yung susunod lineage ni Jesus, di ba? Sa kanya nagmula. Bakit hindi si Ruben? O kaya si Simeon? O kaya si Levi? Kasi ang panganay ay si Ruben, si Simeon, tapos si Levi.
tapos si Judah pala, yung pala si Judah. So, pang-apat pa siya. So, bakit hindi yung tatlong kuya niya? Bakit siya pinili? So, makikita natin dito kasi sa amin, sa pananaw ko, ang sabi rin sa komentaryo kay Ruben, kasi si Ruben, nakipagsiping siya dun kay Bilha. So, pangit yung niya, pangit yung testimony niya siguro, gano'n. Pangalawa, si Simeon siya yung nagplano na si Joseph, patayin o ipagbili yata, parang gano'n. Pero si Levi, siya yung magiging sa priest, yung mga si Moses at saka si Aaron galing sa lineage ni Levi. So kaya si Judah yung susunod na line. Simula kay Abraham, si Abraham, sa Isaac, si Jacob, and then si Judah. So makikita natin doon na yung leadership quality ni Judah maganda. So pangalawa, peer. Yung siyempre, ito rin, pag may ganitong mga pangyayari sa buhay natin, ito ang pandemic, siguro marami sa atin yung natakot ng una kasi di ba, makikita natin ang daming namamatay pag nagkaroon, patay agad. Meron pa nga akong naalala yung isang nakakalapad na yung senior doctor, nung pumunta siya, kasi gumaling na siya Tapos nagkaroon siya ng ulit ng COVID. Namatay din siya. Sayang, parang nakakapanghinayang mo na namatay yung doktor na to. Pero syempre, di ba, sa atin, nakikita kasi natin, ganun namamatay So, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng takot, di ba, na mamatay tayo pag nagkaroon tayo ng COVID. Sabi ko sa ilin, sabi nito, natakot sila nang sila dalhin sa bayan newses sa loob nila, marahil hindi na tayo rito dahil sa salaping pindig sa ating mga sako. Nang una tayo pumarito, maaaring bigla na naman tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin. Ang ikinakatakot nila, gawin silang alipin, di ba? Yung itong mga takot na, pero tayo, iba yung kinakatakot natin sa pandemic na to, di ba? Yung mamatay ka, no? Ako nga, ang kinakatakot ko nun pagka nagkaroon ka ng COVID, tapos dire-diretso ka mamatay, di mo na makikita pamilya mo, di ba? Pagbalik mo din sa bigla mo malilang yung asa mo. Pagkabalik mo din sa pamilya mo, abo ka na lang, di ba? Hindi ka na nila nakakasama. So, parang nakakalungkot isipin, no? Pero, kung isipin natin, kung lalaliman natin yung pagtiwala natin sa Diyos, bakit ka matatakot? And sabi nga dito sa 1 John 4:18, no? Kita mo, sabi dyan sa 1 John 4:18, sabi rito, actually, itong 1 John 4:18, dati takot, sabi ko sa inyo takot ako matulog mag-isa sa kapatalo, lalo na pag may patay sa libis Pero nung pinaiwag sa akin ng Diyos doon, itong 1 John 4:18, sabi rito ganito, sabi, walang kalapit na takot ang tunay ng pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot, hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa, di ba? Kung paparusahan ka, matakot ka. Kung nalilimbahan mo, mamatay ka, tapos pupunta ka sa impyerno, matakot ka mamatay. Bakit? Kasi sigurado, yung buhay mo, di ba, pagkatapos mo mamatay, punta ka ng impyerno, di parusa yung paparaw sa'yo. Pero, kung pagkamatay mo, mapupunta ka sa kalangitan, makasama mo ang Diyos, di ba? Ibang ibang usapan yun. Ang sabi nga ng 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng mata, ni sumasali sa isipan ng tao, o nananirinig ng tenga. Yung mga inyan, ang mga inihanda ng Diyos sa mga umihibig sa Kanya. Di ba? Kakaiba yung inihanda ng Diyos sa mga umihibig sa Kanya. Ito exclusive lang sa mga nagmamahal sa Diyos. Yung sa mga talagang tunay na nagmamahal sa Diyos, yung ibinigay nila yung buhay nila, talagang sa Diyos sila naglingkod, di ba? Ito mga taong to, exclusive para dito yun na merong inihanda ang Diyos para sa atin na mga umihibig sa Diyos na hindi mo pa alam, hindi pa narinig ng tenga o nakikita ng mata o sumasabi sa isipan ng tao yung kagandahan na yun, di ba? Pero meron nang inihanda ang Diyos. So dapat natin talaga mahalin ng Diyos. Dapat natin siyang bigyan ng buwang sa ating puso. Dapat natin siyang hanapin kung hindi pa natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, kung gaano siya mabuti, kung gaano siya
kabait sa bawat isa sa atin. Kung gano'n niya tayo kamahal, biro mo, isa kang makasalanan, pero binigay niya yung anak niya sa'yo, binayaran niya yung kasalanan mo para makapili ka niya later on sa kanyang kaharian. Diba yun yung gusto ng Diyos na kaya niya binigay ang si Yesu Cristo, ang Panginoon Jesus, para yung bawat isa nung babayaran ng kasalanan natin para makapili tayo ng Diyos later on sa kanyang kaharian. So, makikita natin dito na dapat natin makunawaan na mahal ba natin talaga yung Diyos? O kaya, kilala ba natin talaga yung Diyos sa buhay natin? So, kung kilala natin ang Diyos, kung meron tayong pag-ibig sa Kanya, sino yung dapat mong katakutan? O sino yung dapat mong katakutan, di ba? Ang Diyos lang, sabi nga dun sa Hebreo, di ba? In holy fear, Noah built an ark. Di ba? Sa banal na pagkatakot, si Noah, ginawa niya yung arko. Di ba? Yung ganun lang yung pagkatakot na ano sa atin na permissible, yung katanggap-tanggap, yung pagkatakot sa Diyos. Pero yung matatakot ka sa multo, o kaya matatakot ka sa sakit, o kaya sa kamatayan, hindi yan acceptable sa Diyos. O hindi yan dapat natin yan in-entertain sa buhay natin. O kaya kahirapan, hindi dapat tayo matakot sa kahirapan, o kaya sa sakit. Hindi tayo dapat matakot sa mga bagay. Ito bakit? Kasi kasama natin ang Diyos eh. Di ba, unang-una siya yung manggagamot. Huwag naman tayo pagalangin, siya yung buhay, di ba? Siya yung buhay na walang hanggan. At kung maghirap lang tayo, siya yung kayamanan natin, di ba? Parang saan ka mandalin ng kalagayan mo? Dapat tayo magtiwala sa Diyos. Dapat natin siyang mahalin, dapat natin siyang kilalanin na higit sa ang pinakamataas na lahat. Kaya hindi worth it kung meron kang iniibig na masigit sa Diyos. Diba yung meron kang iibigin na mas higit pa sa Diyos, diba? Pero nangyayari isa sa tao yan na meron siyang iniibig na mas higit sa Diyos. So, anyway, dapat tayong hindi matakot. Kung normal lang kasi sa tao na makaramdam siya ng takot, normal lang yan. Pero hindi siya dapat ma-occupy ng takot. Ibig sabihin, hindi siya dapat ma-conquer ng takot. Hindi siya dapat mapraning dahil natatakot siya o kaya dahil talagang meron siyang fear sa kalooban niya, hindi siya dapat maapektuhan, hindi dapat maapektuhan yung buhay mo. Kasi kapag gano'n na, iba na yun. Iba na yun, di ba? Pati yung health mo nasisira dahil natatakot ka, o kaya pati yung pamilya mo nagkakaroon ng problema dahil natatakot ka. Iba na yun. Yung nagpapakita na yun na hindi mo mahal ang Diyos, di ba? Yung pagpapakita na yung pag-ibig mo hindi nakatingin sa Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, di ba, bakit ka matatakot? Bakit ka magpapatalo sa takot? Sabi nga ng isang talata, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng katapangan, sabi nga. So, sabi rito, pangatlo, God's still at work. Doon sa verse 23, sabi rito ganito, huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin, huwag kayong matakot. Ang Diyos, ang inyong Ama, ang naglagay dun sa laping iyon, tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Inilabas ng katiwala sa inyo at sisinama sa kanila. So makikita natin dito na sabi ng ang Diyos, sabi ng ang Diyos ng inyong Ama ang naglagay din sa laping iyon. Diba? Makikita natin, God is still at work. Diba? Sa buhay natin, sabi niyan sa Romans 8:28, sabi doon, all things work together for good to those who love Him. So, nakikinig kami mag-asawa kay David Jeremiah. At sabi ni David Jeremiah, doon daw, everything works together for good. Doon daw galing yung natin, o yung meron tong Greek word na sooner gawo. O synergism. Yung word na synergism, doon daw galing yun, doon sa everything works together for good. O yung hinahabi ng Diyos yung mga pangyayari sa buhay natin para maging mabuti. No? So parang ganun yan. No? Kasi parang minsan naisip natin, ano ba yung gagawin ng Diyos? O paano bang ginawa ng Diyos? Yung halimbawa, yung asin. Di ba yung asin, meron itong dalawang element. Tama, element. So, ano yung dalawang element ng asin? Sodium at saka chlorine. Sodium chloride yun.
So makikita natin itong sodium at saka yung chlorine, pagka kinain natin yan, ng sodium lang, mamamatay tayo. Pati yung chlorine, pag kinain natin yan, laso niyan. Pero pag pinagsama niya yung sodium chlorine o chloride, sodium chloride, pag pinagsama niya, magiging asin yun, magiging pagkain. Di ba makikita natin doon na bagamat itong epekto ng dalawang dalawang element na to ay lason, pero pag pinagsama mo, magiging pagkain, di ba? So ganun daw yung ginagawa ng Diyos. Bagamat maraming nangyari sa buhay natin na pangit, masama, hindi maganda. Pero yung mga yun, tinatay ng Diyos yun. Para yung ibubungan nito ay kabutihan sa buhay ng mga tao nagmamahal sa Kanya. So makikita natin rin dito yung mga nagmamahal lang sa Kanya. Di ba? Everything works together for good to those who love Him. Yung mga nagmamahal lang sa Diyos. So kung hindi natin mahal ng Diyos, ito yung time na baguhin natin yung attitude natin sa Diyos na mahal ko talaga yung Diyos. Binigay ko ba sa Kanya yung buhay ko? No? Talaga bang excited ako sa Kanya? Gusto ko siya talaga paglingkuran? No? Gusto ko sa Kanya ibigay talaga yung lakas ko, yung pag-iisip ko, yung kakayanan ko. Gusto ko sa Kanya talaga yung bigay. So dapat may ganun. Sabi kasi dun sa di ba? Mark 12:30 sabi doon, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Dapat natin mahalin ng Diyos ng ganun. So, para maranasan natin yung mga bagay nito. Kasi kung hindi natin siya mahal, diba, yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin ito, nagiging lalo pang sumisira sa buhay natin ito, diba? Ang nagiging epekto, sisirahin yung buhay natin. Parang katulad na ito yung, diba, yung sodium, diba, pagka, alam natin nalasan niya, pero pagka kinain mo pa yung talo, ang mangyayari sa'yo, sisirahin ka pa, papatayin ka niya, di ba? Makikita natin gano'n. Pero kung nagmamahal tayo sa Diyos, makikita natin yung sodium at saka yung chlorine, pag pinagsama yun, di ba, magiging mabuti yung epekto nito. So yung mga pangit sa buhay natin, kung hindi natin mahal ang Diyos, magiging pangit yung epekto sa buhay natin. Pero kung mahal natin ang Diyos, no, mangyayari yung mga bagay na yun, pero yung epekto nito, no, para yung sa kabutihan ng tao dahil mahal natin ang Diyos. Diba? Yun yung mangyayari. So makikita natin yung God's will. Ang Diyos hindi siya tinitigil sa pagkilos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Hindi siya huminto, hindi siya nagpapahinga. No, alam naman natin yun. So, for Joseph, no? So makikita natin dito na yung ginawa ni Joseph, hindi ito sa komentary, hindi raw ito revenge, kundi ito ay disiplina sa kanyang mga anak, ay sa kanyang mga kapatid. So makikita natin dito na hindi siya nagiganti. Dun sa verse 20, 26 at saka 30 sabi dito, pagdating ni Jose, bukod silang lahat sa kanyang harapan at ibigay ang dala nilang handog. Dun sa 30 sabi dito ito, sabi sa 30, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya siya ay pumasok sa kanyang silid at doon. Di ba parang sa mga magulang, pag pinapalo niyo ba yung anak niyo, natatawa kayo? Di ba? Hindi, di ba? Nalulungkot ka. Ang bigat ng pakiramdam mo, naiiyak ka pa nga na pag pinapalo mo yung anak mo. Parang ayaw mo pang paluin kasi, mahal mo siya, di ba? Pero ito yung naranasan ni Joseph. No? Naranasan niya na dahil gusto niya turuan, gusto niya matuto yung mga kapatid niya, di ba? Anong ginawa niya? Tiniis niya itong mga bagay nito. Iniyak niya na lang yung pangyayari. Kasi alam na natin kung ano yung nangyari nung nakaraan na mga ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. So makikita natin dito sa Hebreo 12:7, ang sabi niya ganito. Hebreo 12:7. Dito rin, ang sabi, maganda rin yung pagkakasabi about sa discipline. Ang sabi rito, 12:7. Sabi rito, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilala kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi inyong tuwid ng kanyang ama? Sabi nga, kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarusan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito'y inagalang natin sila, hindi ba lalong nararapat na tayo pasakot sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay
tayo. Di ba? Makikita natin dito, no? Na kung meron man, kung meron man kahirapan, minsan isipin natin baka pagdisiplina ito ng Diyos sa atin. Pero alam naman natin na kung dinidisiplina tayo ng Diyos, no? Kung dinidisiplina man tayo ng Diyos, alam natin dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niya tayo mapabuti, gusto niya tayo mapakayos. No? Minsan, hindi tayo, inisip natin kasi gusto natin maging masaya, di ba? Pero hindi yun eh. Hindi yun ang natin Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, mapaayos ka, mapabuti ka para later on maging masaya ka. So yun yung gusto ng Diyos sa atin. No? Kaya kung meron ng pagdisiplina, dapat natin isipin na para yun sa ikabubuti natin, yung bawat isa sa atin. Parang mahirap nga lang, minsan masakit, no? Parang di ba yung pagka nagbibuild ng isang pat, di ba sa pottery, kapag hinuhuli siya, hinuhulma, talagang pinipinong maigi. No? Tapos pagka pangit ang pagkakagawa, ang gagawin, sisirahin ulit tapos imumol ulit, di ba? So ganun yung ginagawa sa atin ng Diyos. Isipin na lang natin na minumol tayo ng Diyos sa anyo ng Panginoon Jesus para patuloy tayo maging katulad niya, maging katulad ng Panginoon Jesus. So kung ano man yung hirap na nararanasan natin o kaya yung problema o kaya pasakit, no? Maaaring itong pandemic, maaaring sabihin natin hindi ito disiplina ng Diyos. Maaaring ang gusto niya lang sa atin, meron siyang ipakita o may pangusap siya sa atin na ganitong bagay. O halimbawa, itong takotong na to, hindi naman actually disiplina sa bayanan ni Jacob, di ba? Hindi naman yun eh. Ang plano ng Diyos dito is yung sa bayanan ni Jacob, dahil sa takotong para mapunta sa Egypt, para matupad doon sa Genesis 15, no? Yung nakaraan ng topic natin yun na para yung mga Israelita, pagka pumunta sa Egypto, magiging alipin sila doon, tapos pagkaalis nila doon, papayamanin sila ng Diyos kasi hihirap sila ng mga alahan dun sa mga kababayan. So makikita natin dito na etong pangyayari na to na kahirapan, dapat magkaroon tayo ng kaisipan na hindi ito pangit, no? O hindi ito makakasama sa atin, kundi makakabuti ito sa atin. Laging natin isipin, makakabuti ito sa atin. So, panghuli yung favor to Benjamin. Sabi dito sa 29 to 34, sabi dito ganito. Pagkakita kay news kay Benjamin, siya nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Ang sabi ni Joseph sa kanya, pagpalain ka ng Diyos. Diba makikita natin dito, idinawal niya yung pagpapala ng Diyos kay Benjamin, hindi sa mga kapatid niya. Siguro parang isipin natin, bakit hindi sa kanilang lahat? Bakit kay Benjamin lang? Siguro dahil wala naman siyang kasalanan kay Joseph, di ba? Pero kung ano man yun, yung people pa rin na kay Benjamin. Kasi kapatid niya, siguro. Sa 34, sabi dito ganito, idinulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at limang ibayo ang pagkain hindi dinulot kay Benjamin. Diba makikita natin dito yung favor ni Joseph kay Benjamin. So ano yun? Sabi niya na seeds discipline. No? Yung kaanuhan ng kabayaran ng kasalanan, pagdidisiplina, yung righteousness, favor. So dapat sa ating isipin natin, no? Kung nagkakasala man tayo, patuloy tayo, mayroon tayong nagagawang kasalanan, dapat natin isipin, no? Pagka hindi mo ito tinigilan, didisiplinahin ako ng Diyos. Sure yun, sure. Kasi ayaw ng Diyos na mapatuloy ka sa pagkakasala. Ang pangalawa, mapatuloy ka magiging righteous, yung favor ng Diyos nasa sa'yo. Sigurado yun. Kasi doon siya nakatingin. Kung sino yung mga manutubig yung tinitingnan ng Diyos, mas malapit sa puso ng Diyos. Sabi dito sa Genesis 43, verse 34, sabi dito, masaya sila kumain at inuman. Sabi dito sa Korean Proverbs, at the end of hardship comes happiness. So, minsan ang inisip kasi agad natin maging masaya. Diba yun yung nasa puso natin eh. Yung sa mga tao, gano'n eh. Nauuna natin ang isip, maging masaya. No, pero ang Diyos, ang nasa isipan niya, hindi gano'n. Hindi yung maging masaya ka agad, hindi gano'n.
Gusto ng Diyos maging masaya ka, pero hindi yun yung pinaka-point niya. Ang point niya is, dapat ka maging matuwid, dapat ka maging maayos para ka maging masaya. Doon yung kasiyahan. So, kung gusto namin halimbawa, mag-aasawa tayo para maging masaya, dapat kang sumunod sa Diyos. Ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Sa trabaho, ganun din, di ba? Sa pagdidesisyon, ganun. Hilingin mo yung tulong ng Diyos. No? Ano ba yung magiging magbilang? Magiging tama yung nagdasan ko sa harapan ng Diyos. Kasi kung tama yung nagdasan natin sa Diyos, kung tama yung nagtatanggap mo sa Diyos, yung favor ng Diyos, sasama sa atin. Bakit? Kasi nakikita niya yung mga anak niya na namumuhay ng pagkamatulog. Dapat tayo maging matuloy sa harapan ng Diyos. Kasi sinasabi niya sa kanyang salita, be holy for I am holy. O naman, parang napaka-imposible maging banal yung bawat isa sa atin. Pero, tutulungan tayo ng Diyos para makapamuhay ng matuloy at may kawalan sa harapan ng Diyos. Kaya nyo lang. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo kabutihan sa bawat kasama. Tulungan po kami na maging patuloy sa iyong harapan. Patuloy na lumakan sa iyong mga tuntunin. Sundin ang iyong salita. Upang sa gayon, patuloy namin maranasan ang pagkilos mo sa aming buhay. Patuloy namin madama ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Patuloy namin maunawaan kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano mo gusto na kami ay maging matuloy sa iyong harapan. Tulungan po kami, Panginoon, na sa aming pamumuhay bilang isang pangkaraniwang tao ay mamuhay na naaayon sa iyong salita. Sumunod kami sa iyo. Gawin namin, Panginoon, yung nararapat para makasunod kami sa iyo. Alam namin naman na Espiritu, tulungan kami, iingatan kami, Panginoon, kung kami ay makapamuhay na may katuwiran sa iyo. Napapasalamat po kami sa iyo at hindi mo kami pinapabayaan. Binibigyan mo kami ng lakas upang patuloy na magtagumpay patungkol sa mga kasalanan natin sa sanlibutan. Napapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng ito. Pangalan ng Jesus. Sana po lahat tayo ay na-bless. Lahat po tayo ay may natutunan sa ating pong napakinggan sa umagang ito. Totoo po yun na ang lahat, ang natural response talaga ng human being ay, pag may hardships o may problema pinagdadaanan, syempre natatakot talaga. Ganun talaga yung natural response ng mga tao. Pero sa napakinggan natin sa umagang ito, sana po pumasok sa isipan natin na yung takot, yung fear na na-experience natin kapag dumarating yung mga hardships sa buhay natin, ang dapat po natin talagang gawin ay pagkatiwalaan ng Diyos. Sa Kanya po natin ibigay lahat ng ating mga pasanin sa buhay o kabigatan na nararanasan ng bawat isa sa atin. Na I hope gawin po natin yon, lalo na itong dinadanas ng buong mundo ay hindi maganda. At sana tayo din yung maging isang way ng pagpapala ng Panginoon na sa atin manggaling mismo yung light na light sa mundong ito. Sapagkat napakadilim ng mundong ito at tayo mga Kristiyano should be the light and salt in this world. Right? So maraming salamat po sa lahat po na umattend, sa lahat po ng ginamit ng ating Panginoon sa umagang ito. Pero bago po yun, gusto ko po sanang selfie para ipakita po natin sa mga kapatid natin na namimisa natin sila at patuloy na i-encourage natin yung bawat isa sa atin na dumalo sa ating gawain at patuloy na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Hello mga kapatid, namimiss namin kayo na mga kapatid dito. Ayan, mag-hi naman kayo, alright? Ayan. Ayan, okay.